Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Pero hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Huli na dito si Hontiveros. Nimal, no? Akala mo malinis, napakadumi pala ng budhi. Huli si Hontiveros sa di umanong 3 billion budget insertion plus meron pang insertion sa flood control projects. Patay kang baka ka. Anak ng kamote, oh, akala mo, pag sali-sali sa rally, akala mo matino. Isus ko, Ginoo. Ang demonyo ho talaga. Marami kasing naluloko rin dito kay Hontiveros. Alam naman ho natin yung pagkatao niya. Talagang maitim din yung budhi nito. Pagtungkol sa korupsyon ang pinag-uusapan, hindi pa rin yan mawawala sa isip ng mga Pilipino itong PhilHealth funds na hanggang ngayon hindi pa rin niya may paliwanag. Bilyonis din po ho yun. Ganun si Hontiveros. At ito, pag-usapan din po natin ang buwelta ni Senador Marcolita kay Lacson at kay Tito Soto. Kasi nung nakaraan sa plenaryo, yung session, yung privilege speech ni Senador Marcolita, hindi niya na sinagot si Tito Soto kasi si Tito Soto hindi bumaba sa kanyang trono. Hindi pala Tito Soto to, ni Tuta Soto. Maganda talaga itong si Senador Marcolita bumira. Yun ang gusto ko, matapang eh. Hindi siya takot. Ito yung totoong senador na kahit anong mangyari, kumprontahin ka talaga, pag mali ka, talagang ilalabas si Senador Marcolita. Hindi ho siya papayag na hindi siya magsalita at hindi ka kumprontahin. Talagang bibirahin ka. Hindi kagaya dito kay Panfilo Lacson at kay Tuta Soto, puro pasaring. Nagpo-post sa kanilang mga social media. Ano ba yan? Parang mga bayot ang mga hinayupak eh. Pero bago ang lahat, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sipag lang sa kaka-content. Sa daming issue sa lipunan, sa daming pag-uusapan po natin, mukhang kulang po ang oras natin dito sa Bisdak Pilipinas. Pero ganun pa man, hindi pa rin po tayo tumitigil sa pagsisiwalat ng katotohanan at pagkukomento kung ano man ang ating sariling pananaw sa bawat issue sa lipunan. Unahin na po natin itong idol ninyo na si Hontiveros. Ang akala mo malinis, kasi pag nasalita, akala mo talagang anghel na anghel. Anghel sa harapan, demonyita sa likuran. Bistado po si Hontiveros at isiniwalat po ng 2x2. Kumakalat na po ngayon sa social media na di umano ay itong si Hontiveros ay merong 3 billion na budget insertion at merong 700 million para sa flood control project Sana Oil. Pakinggan po natin mga kabisdang. Bachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Lolo Katunyeng, maniwala ka. Ganun talaga si Hontiveros, nimal naman talaga. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, kumbachero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan. Sabihin mo na. Kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Hontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado? Yung pagkatapos ng yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. Nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nagparking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia
yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga, yun yung ating Sus! Mga oplok. Totoo naman talaga nangungumisyon yan. Huwag nyo na masyadong ilihis pa. Lahat po ng may proyekto sa flood control, automatic may kickbacks yan naman talaga kayo. sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion. Patay kang Sa baka flood ka. control. And hindi sa buong budget Nasa 3 point, ano siya? mahigit 3 billion, 3.01 billion. Billion, no? Tingnan ko na nga para Sige, ikaw na magsabi, 3 Hindi ako billion! makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Hindi man maniwala ka na. Nag-usapan nyo na nga. Mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba Ito. Risa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3 3.035. billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung Tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 700, nasa 715 million. Ayun. Wow! 25 to 30% ang kickbacks panigurado. Tiba-tiba si Ontiveros dito. O hito kayo ngayon. 3 billion? My God! Ganong kalaki yung budget insertion ni Ontiveros. Tapos akala mong malinis, akala mo anghel. Putya. Alam naman natin na itong si Ontiveros matagal nang ma-issue sa korupsyon. Mga dilawan. Putya na talaga. Eksperto yan sila sa pangungurakot. Kaya paano po ninyo itanggi ho ito? Ito nga ho yung pinagtatalunan ni Senador Marcolita at ni Tito Soto na hindi nga po sumagot si Senador Marcolita kasi si Tito Soto nasa trono niya noong sesyon nakaraang araw. Yung budget insertion kasi nga para bang pinapalabas ni Tito Soto okay lang daw yung budget insertion kasi nakasanayan na daw yun. So ito lumalabas din, timing din na kumakalat ngayon sa social media, si Ontiveros merong 3 billion pesos budget insertion at merong 700 million para sa flood control. Tiba-tiba ang 25 to 30% kickbacks. Pakinggan po natin ang buwelta ni Senador Marcolita kay Panfilo Lacson at kay Tuta Soto. Narito po. Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag eh. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Oho. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon? Baka kasi Nasa kanya yun. Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, no, something. Di ba? na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang Development, oo. development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Opo, oho. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala.
takot si Panpilo Lacson ipatawag kasi sabit si Martin at saka si Ngiwem dyan. Tsaka yung sinabi na maghahanap ng witness. Witness yun pangontra kay Gutisa kaso wala silang mahanap kaya hindi matutuloy yung hearing ni Malo. Tuloy oh. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. O sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang Gutisa. napakatibay na yung ating witness, di ba? Gutisa. Si Ay, retired ano ba yung Major. pinakahuli? Yung kay... Pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock, nabigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw ho kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba? Ayaw nilang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Correct. Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mismo. Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Correct. Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Uy. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Ganun ang implikasyon. Di ba? Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pech? Teka lang, awards, no? Anak ng kamuti, umalis pala si Panpilo Lacson nung dumating si Gutisa, yung kalagitnaan lumaya siya. Kasi baka ayaw niyang marinig yung mga sasabihin ni Gutisa. Los mo Lacson, halata talagang no? May pinoprotektahan itong si Lacson. Kamalas-malas nila kasi mayroong Marcolita na matapang. Tuloy Si Espera. Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga Meron sa barangay Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. Iba-ibang pirma. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon siyang iba pang Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung ba? titingnan mo yung notarial deed, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Mabulilyaso pa yung abogada na yun. Di ba sabi ni Senador Marcolita, ipadisbardar niya. Kaso nga lang, paano ipapatawag? Yung hearing nga, hindi na nga wala pang schedule at hindi na yata itutuloy ni Panpilo Lacson. Tuloy po natin, Sin. Halimbawa, yung hawak nung isa, Book 8. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 eh. Pero yung isa siguro, Book 7. Kasi maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung pareho yung tinatatak niya, at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon.
pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Yari. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. Correct. Opo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Oho. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. O, nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay. Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermita. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panutaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh, doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar. Alam ko, taga Pasay po ako eh. Oo. Oo. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng Bayan. ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma nung kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panutaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Oho. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. O sige kako, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. O Yun ang sinasabi na ang mga Marines may word of honor talaga. Kausap mo, matino talaga yan, kaya hindi pwedeng magsisinungaling yan. Kaya siguro, nilayasan ni Panpilo Lacson. Tuloy sila. umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? So, hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob Kredibilidad. dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Oh, edi dumating. Pinresent ko. Baga tapos wala raw akong kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Oho. Puro courtesy. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya yung tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Correct. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Correct. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. O peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. Oh. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit Correct. punitin pa yung papel. Wala na yun kasi nagsalita na. Oh, Huwag mo daw ako punitin. Nandun nagsabit ako na. Oh. Kahit, alam mo si Lacson halata na may tinatabunan. Di kaya si Lacson
meron ding kinalaman dito tungkol kay Saldico at kay Martin Romualdez. Kumbaga yung kanyang pagsisiwalat ay cover up lamang. Kasi hindi man tinutumbok si Saldico, napilitan na lang yan na ipatawag si Saldico, si Martin Romualdez, pero yung mga ano talaga nila, yung mga estratehiya, talagang cover up. Kaso nga lang, makulit talaga si Marcolita. Ipatawag mo yan kasi yun nga ang direksyon ni Senador Marcolita, yung siya po yung Senate Blue Ribbon Committee. Kailangan matumbok si Marcolita o itong si Saldico at Martin Romualdez. Kaso naman itong si Lacson, talagang palaging may interparliamentary courtesy. Tuloy, Sin. Hindi, merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto ay yung panunumpa niya doon sa Senado. Nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun. Na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabing ganun. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun. Alibay na lang. Palusot na lang. Correct. Alibay na lang. Ay, nako. Well, anyway, noong isang araw sa nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Attorney Espera? Kasi sabi, Subpina. Ito na yun. Yung sabi nga na ni Lacson, ipasubpina daw ng RTC si Gutesa at si Marcolita. So ito po yun. Pakinggan natin, Tawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Totoo ba? Kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ni notaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ni notaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnunotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga. Siguro, nahihiya naman sila na hindi man lang ako makaupo sa isang medyo maayos-ayos na meron namang aircon. Sige ka, kung yan ang dinala ko ron. Doon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag, kayo yung personal na pumunta? Kasi parang ang dating... Ako pumunta dahil nga gusto ko ngang makakuha. Kung sakali, kung pwede. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko, dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, patay 10 ang days abogado after the end of each month. so Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na, kahit halimbawa yung Agosto, ang bala ko lang naman comparison eh. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, Judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, Judge, hintayin ko na lang yan. So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung dali ang abogado dito. Mukhang mapadisbar nga.
Tuloy, oh. ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan ay naililigaw eh. Naniniwala. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Jen? Well, yun po ang Yung ginawa ni Boplax yun. Yung sa Abante na tinawag ni Kong Marcolita tanga. hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Marcoleta. Ano, Hindi gagawin ng korte yun. ganun mo ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat mag-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Oo, silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang peryodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, oo. Oo, kaya lang ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, Kaya itong Oktubre. October 10 ang submission. Deadline. Oo, ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. August, yung mga ano. Yung Agosto, yung September, wag na muna kasi i-report pa Wala lang. pa yun. Kaya lang po, yung mga nauna, kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Yung nagpapalabas doon, si Panpilo Lacson din eh. Pinapatrending ng mga bubonistang tanganista na di umano si Kong Marcolita pinapasumpina ng RTC. Mga fake news talaga tuloy, oh. Sabi naman nandiyan, sa pinakamabuti po kanya, hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jen. Okay, so at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yon, Sen, parang hindi pa nagpakita, hindi pa yata lumabas. After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Yung gumawa Wala na siya ng sumunod affidavit. na mensahe, di ba? Oo. Hindi man lang siya in-interview, no? Wala na. Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi raw lilihis kami. Ganon. Sino ba? Ang gusto nila yung Pucha, di halatado si Panpilo Lacson yung nagpalabas ng doon. Palabas mo ng statement. Yari talaga, mahuli-huli talaga, no? yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun eh. Di ba? Kaya ang tinatanong, ano ba pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo eh. Sumumpa din siya sa inyo eh. Sa mga tweet, mas napabuti pa nga eh. Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kinukots ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi nababasa eh. Di ba? So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. Correct. Apat kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung nagbabasa na, binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Ako sinusundan ko eh. Alam ko sinusundan ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna kako, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, dalawa na eh. Hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox eh. Kaya mayroong patid sa baba. So, ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen, Kino-coach ko raw. ang ginawa nyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi eh. For the record, For the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun? Bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, Kasi nga, yan, pinapakalat din ng mga trolls ni NGWM, yan, mga bubonistang tanganista.
Grabe, mga pagmura kay Marcolita. Tingnan mo si Marcolita, mga putya, mga ganun. Tinuturuan yung witness. Ayan, halatang halata, yawards, ganong katindi ang mga pakalat ng mga attack laban kay Senador Marcolita. Ipapatawag pala yung yung abogado, ayaw din ni Ping Lacson. May mga lihim talaga sila. Tuloy natin, mga kabisdak. Hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical. Alam ko na mga apat kaming nakatingin nga sinusundan namin yung binabasa niya. Sa kanya yun galing sa kanya Original, apat ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga, yung ko nga sa kanya Parang sinabi, ang sinabi, your guess is as good as mine. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, Wala talaga si Lacson, buplax. May pinagtakpan lang talaga, o nga naman talaga, failing niya, sinasapawan siya ni Senador Marcolita. Kasi nga naman, bago lang si Senador Marcolita, pero maraming bumilib. Yun siguro yung ayaw ni Lacson. Tuloy So, kinotes nga. nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba? At ang latest, Nelson, ay no isang araw nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. Ito na kay Soto. Pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist ng na yun? Yung, Hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Si Soto, si Soto. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay... Parang pahayag ni Soto, pahayag ni Lacson. So, hindi magkatugma yung dalawa, kaya nag-privilege speech si Senador Marcolita. Ito. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya, halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa doon sa 19 Congress. Sa 19 Congress. Ang ibig niya sabihin, 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. So yung salitang insertion nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. So parang ang lumalabas doon, lahat ng senador may insertion. Parang yun yung punto ni Lacson, kaya nag-privilege speech si Senador Marcolita. Mukhang mapapalitan na talaga itong si Tuta Soto, promise. Tuloy Kasi ang lumabas sa pahayag almost 100%, nung 19th Congress, 19 Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ngayon ang total is 100 billion. Yun mga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Ngayon, na-unsettle ngayon yung hindi pa ako kasali sa hindi pa ako senador noon. Ako nga hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron, si Senador Erwin. At saka si Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Mga wala pa po ng 19 Congress yun Yun mga ganoon. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo almost all. So merong negative impression. Na parang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Correct. Sa anomalya. Na parang nangupit yun lahat. Yun ang tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yon.
Kinalunisan, nakita nyo ang headline. Yun din. Yun nga, Opo. tama. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga Pahayagan. pahayagan. Opo, oh. Talagang, Broadsheet, oh. headline Banner, talaga. oh, banner So, story. ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Oh, pero, may negative din sa mga... Parang feeling pinalabas ni Lacson. Ako, malinis ako. Yung mga iba dyan, mga kawatan. Parang yung gustong ilabas ni Lacson dyan. Kaya pumiyok si Senador Marcoleta. Oh. Sa kapwa Sa senador. kapwa senador, na bahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahaponan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Soto. Senate President. Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Oh. Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24, 7. Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 20... Mantakin mo Senate President ka, nagtawag ka ng caucus, tapos 24 yung senador, ang dumating 7, karamihan pa yata minority. I-awards ka 2,000 to, malapit ka na palitan. Karamihan dumating 7. Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, o tawagin yung insertion, o kung ano masalita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. Ayun, So, paliwanag pakinggan po. nyo, yun ang paliwanag Tama, sige niya. po, sige po, Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process, Opo. ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng Kahit Tuta Soto. 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. O ba't tinanggihan ni Tito Soto. Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, ba't mo tinanggihan? Di ba? Wala namang masama. Ba't tinanggihan si Kaya Cabral? nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Correct. Bakit nag-disclose ng ganun si Tito Senator Soto. Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Correct. Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi man yung ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Dapat nilinaw nila kasi puta ka na, insertion, dyan ang pinagkukunan ng korupsyon Tuloy yun. Kaya nga meron tayong mga ghost projects dahil dyan. Tapos, sasabihin, okay lang. Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500 yung kapwa ninyo ako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Correct. Yun ang pinaka-bood ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito.
Ang insertion ba masama o mabuti? O, kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Ba't nabahala yung mga kasama natin? Wala naman palang problema dyan. O ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, Bumaba ang ka. parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin nyo si Bababa JB. sa podium. Tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para Nag-usap. para kayo po sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan kanya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. O bago muna yun sasagot, ibig sabihin si Ping Lacson natakot kay Senador Marcolita kaya lumaya si Ping Lacson. Kaso hindi na nakasagot si Senador Marcolita kay Soto kasi nga hindi bumaba sa trono si Tuta Soto. O ito yung sagot sana ni Senador Marcolita. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis magbi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganun. Hindi mo Tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Umiiwas. Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yun Diyari. agad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, Kung bumaba siya, boxing. Umalis si Panfilo Lacson, bayot talaga. hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Volleyball. Pilipinas yata. Volleyball yun, volleyball. Napakarami na naman congratulatory speeches. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Ha? Pwede, gano'n na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli na ipipresent yung pinakahuling committee report May sumingit. na nauukol sa Freedom of Information. FOI. Tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay Hontiveros. si Senador Riza. Sabi niya, Mr. President, sabi niya gano'n, a brief manifestation only. Okay. Senator Riza is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, unang-una, mali yun.
Wala sa agenda yun eh. Correct. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation Manifestation lang. lang. Brief manifestation. Aha. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Aha. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Putya, no? Talagang pang ano to si Hontiveros. Parang ginagamit rin ni Tuta Soto. Pampagulo. O para lang si Senador Marcolita mapigilan. Sige na, tuloy natin, no? Aha. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung magsalita ako 4 na lang kami doon eh. Aha. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-i-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Aha. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Correct. Ay, Nakuha nyo? Opo. Plano nila na senaryo. ihuli ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka na kung ano na naman sasabihin yan. Aha. Aha. O nasa sa inyo, hinuli ako. Aha. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, Diba? kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis siya kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. Aha. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Aha. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Aha. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech. Sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe, gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talaga gano'n. Nabisto. Kaya naman okay lang, sige. Aha. Nako. Di ba? Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon, Patay. subukan nilang mag-focus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kuminsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Kaso tinuloy pa rin. Kung makikita nyo, 4 na pala tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Beros. Risa eh. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Privilege speech. Ay, nako. Anyway, ano pala? Teka lang, parang ang plano nila, si Marcolita, wag mag-privilege speech para maubusan ng oras. Kaya ang ginawa, parang si Risa Hontiveros ng gulo. Tapos, siguro ang usapan nila, guluhin mo muna si Marcolita, tapos para makasibat ako. Pag sibat ko, saka ka na tumigil. Si Lacson, di ba? Si Lacson, iniwasan si Marcolita. Kasi nga, tsaka si Lacson, duwag talaga, no? Ayaw niya marinig yung mga banat ni Senador Marcolita, kaya mo siya, exit ako dito. Maganda sana, di sagutan na naman yun. Palagay mo, Nelson. Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang doon sa
doon sa tanong nyo, doon tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Eh tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senador Lacson, masama yan. Sa mga insertion. Oo, Kay Soto. kaya nga, Kaya nga tinanggihan yan. gusto ko kanyang gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Aha. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi man yung gustong i-clarify yan. Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Tempore. Deputy niya yun. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Correct. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control project. Correct. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. Kasi Pag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Kasi ang gustong ipalabas si Soto, okay lang. Tangina talaga. Okay lang maubos ang kaba ng bayan. Okay, kunti na lang. Oho. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Chisnas, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na, minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Correct. Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. O, ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Correct. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka... Dapat linawin nila yan. Putsang ina, hindi maganda ang insertion kasi nga yun ang pinagmulan ng korupsyon, mga ghost projects. Dapat ipagbawal po yan sa taunang budget. Putsang ina, maubos ang pera ng bayan kung ganun eh. Tatayo para liwanagin yun. Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya eh, no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Oho. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Yan, Allocable? Mga alok. Galing sa salitang allocable. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable eh. Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang ha. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Ngayon, naging policy pala nila na kung nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, Allocable. 400 billion yan. Wow! Pala, no? So, yan. Pera. Tandaan nyo, 400 billion. 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Congress.
ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. 400 tandaan mo billion. din, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa, Hindi pa po, wala pa po yan, Sen. No? Pagkatapos ng allocable, Baikam. nasatisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito palagi ko Congressional. sinasabi sa'yo. Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District District. representative. Opo, oo. Ang party list, meron kang 160 million Allocable. nakatalaga para sa'yo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga Constituent. lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit paano naman, Yung mga nagre-request. kahit dyan, paano yung utang na loob, makabawi man lang sila. kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, Oho. nag-average ng 1B. Ang isa? 1 1 billion. billion. Ang laki. O halimbawa, Kaya ikaw Representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. Oo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang botante yata 6,000 lang. Eh. 6,000. Pero meron kang 1 billion. Wow. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas, 160 million, masaya na kami. Okay? ganun pala, oh. Oh, pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako ha. May Opo, tataas opo. doon ng Mas taas. may masa. O ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Merong leadership pa yan. Yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman, Meron kang deputy speaker, meron opo. kang deputy speaker, meron kang senior Senior deputy deputy speaker. majority leader. Yan, oh. Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo, oo. 50B. 50 billion. 50 billion. 50 billion plus 400 billion. 450 billion na, yawards. Oh, ito pa, konti-konti na lang. Oh. Ang isa? Hindi, yun na yun. Pagsama-sama. Hindi mo nasusundan eh. Opo, yung kabuuan 50 ng billion. leadership. Yung, Hati-hati na sila doon. yung congressman per se, ito yung 400. Oo. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. 450 ilan na. 450. 450. Oh, yan. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. Kano? 100B. Kanino naman yan? 450, di 550 billion. Kahit sino na yun. Yun nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Oo. Kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Walang Later tao. on, magagamit ko yan. Depende 550 sa pasok ng billion. pera. Opo, oo. Iyan eh, kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. 550 nakailan na nga. tayo? 550 billion na billion. po. Oo. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Eh di 550. 400. Oo, gano'n. Oh, 400, Hindi, 550. 150 yung 150 yung program. Okay. Oh, di 600 billion pesos congressional district tang inumin. Alam niyo po, Senador Marcolita, magpasa ka nga ng panukala, Senador Marcolita, i-dissolve na yung Congress, Senado na lang. Kasi kongresista, putya, yan yung nandyan ang gagaling yung korupsyon eh. Kaya pala maraming tumatakbong kongresista eh. Dahil sa pira eh. Korupsyon, mga budget insertion, dyan kumikita, mga proyektong, mga bugos, mga ghost. Sana, na lang siguro, abolish Congress. Senado na lang. Senado na lang siguro at wag makialam ang Senado pagdating sa budget para walang budget insertion. Kasi wala, yung mga buhaya, sobrang dami. Ubos ang kaba ng bayan. So ano ang mangyayari sa ating bansa? Wala. Talagang lubog. Lubog kung lubog. Lalo na pag gahaman yung Speaker of the House, gaya kay Martin, Saldico. So talagang ang bansang ito patuloy na lulubog at walang asensyo. Ano ang mangyayari sa bayan natin? Good luck na lang. Magandang gabi po sa ating lahat. See you po sa muli nating video. Bisdak Pilipinas.
Ingat po tayong lahat dyan sa Cebu. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.